Lahat po tayo ay sinubok ng panahon, maging sa mga pagkakataon. At madalas mga kapatid, sinasabi natin ito ay bahagi ng buhay. At tama naman po ang bawat isa sa atin doon. Pero meron pong dalawang meaning ang pagsubok sa buhay. Yung isa, yung tayo ang gumawa sa sarili natin, kaya meron tayong pagsubok ngayon. Yung hindi natin sinunod yung kalooban ng Diyos at ang sarili natin ang ating sinunod. Yung pangalawa, yung sinunod po natin ang kalooban ng Diyos at sa kabila po nun ay meron po tayong hinaharap na pagsubok. At ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay yung pong pagsubok ng dahil sa pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Bakit gusto ko po itong i-lay down sa inyo? So that kung sakaling dumating yung pagsubok sa buhay mo, sa kabila po ng pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, ay hindi po kayo magtatanong, neither magdaramdam sa Panginoon, at sasabihin po ninyo sa Diyos, Lord, why? Wala akong naisip na dahilan para ko ay dumanas ng ganitong pagsubok sapagkat ang ginagawa ko naman ay ang iyong kalooban. So hindi po tayo ngayon magtatanong at magdaramdam sa atin pong Panginoon. At sasabihin natin, Lord, ito ba ang kapalit ng aking pong pagsunod? Ito pa ba ang tatanggapin ko sa kabila na wala akong ninais sa buhay ko, kundi ang malugod kayo? Ngayon pong umaga ay meron pong tatlong karakter akong babanggitin. Actually, doon sa isa, tatlo na po yung karakter doon. Pero meron pong kanya-kanya sila pong pagsubok na dinaanan. At yan po yung ibabahagi ko po sa inyo. Sinubok po sila sa lahat ng pagkakataon, even po hanggang kamatayan. Pero napakaganda, kaya ko po ito isi-share sa inyo. Sinubok sila, pero hindi nasubukan. Sa 1 Peter 1:7, ang sabi ron, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya, na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. So tulad daw po ng ginto, para malaman yung kanyang purity ng pagiging ginto niya, ganun din po sa ating pananampalataya na kailangan din daw dumaan sa matinding pagsubok para humates kung talagang yung pananampalatayang ito ay tunay at totoo. At ang sabi nga po rito sa Matthew 24:13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Manatiling tapat sa kabila ng mayroong matinding pagsubok, mga kapatid. And in 2 Timothy chapter 4:7, puspusan akong lumaban sa paligsahan, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, nanatili akong tapat sa aking pananampalataya. Natapos ko na, ibig sabihin, mga kapatid, wakas na. Pero ano sabi niya? Nanatili akong tapat sa aking pananampalataya. Sa kabila ng aking mga pinagdaanan, hindi ho nagbago yung pananampalataya niya at pagtingin niya sa atin pong Diyos. Kaya po sa umagang ito, here is our title, Sinubok, ngunit hindi nasubukan. Napakasarap, mga kapatid, na masubukan tayong talaga kung totoo, kung tunay, kung nararapat. Tingnan po natin yung unang karakter na sinubok dito. Mga kapatid, it is a long reading again. Kasi hayaan na naman natin sila ang magsalita sa kanilang mga karanasan
At titingnan lang po natin kung ano ang pwede nating matutunan mula sa mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. So just bear with me sapagkat baka humainip kayo sa haba po ng atin pong babasahin. Dahil babasahin po natin ang Genesis hanggang Revelation. At alam ko po, para matapos po ang Genesis to Revelation, aabutin po tayo ng ilang taon. Kaya niyo ba yun? O, wala na pong sumagot sapagkat hindi na ho nila kaya maghintay. So, tingnan po natin. Job. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Sabi ng Diyos. Tanong uli ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig, malinis ang kanyang pamumuhay, siya'y mabuting tao, may takot sa akin, at hindi gumagawa ng masama, duktong ni Yahweh. Alam natin lahat kung sino kausap niya rito, right? Hindi ko na i-detalye sa inyo. Wala akong iba kundi si Satanas. Pumunta siya sa harapan ng Panginoon at ito, ibinabargain niya itong si Job. At ito nga ang sagot ng ating pong Panginoon. Now, kayo po ang magsabi, base dito sa sinabi ng Panginoon kung anong klaseng tao si Job. Nakita nyo? Sapagkat yung pong commendation ng ating Panginoon is more than enough dun sa pwede niyong sabihin at isagot. Sapagkat ang nakakaalam po ng higit na nating pagkatao ay walang iba kundi po ang ating Diyos. Amen. So kaya po dito pa lang is enough. Dahil mismong ang Diyos na ang nagsabi kung sino po si Job. Now, so si Job po, doing the will of God. Tama ba? Ginawa ba niya kalooban ng Panginoon? Pero sa kabila po nito, hindi ho siya naligtas sa pagsubok. So kaya ano po ang ginawa po rito ni Satanas? Tingnan natin yung pagsubok na nangyari sa kanya. Tingnan po ninyo. Di kaginsa-ginsay, humahangos dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po namin ipinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno. Verse 15, nang may dumating na mga sabeyo, ano nangyari? Kinuha po nila ang mga baka at asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas. O unang pagsubok, yung lahat po ng kanyang mga hayop. Verse 16, hindi pa ito natatapos sa pagpapalitan ng may dumating pang isa. Sinabi naman ito kay Job, ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat. Namatay pong lahat. Ako lamang ang naligtas. Umuugong pahalos ang salita nito ay may dumating naman. Ang sabi, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo, kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang ang nakatakas. Hindi pa niya halos natatapos magsalita, may dumating pang isa at ang sabi, habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napakalakas na hangin ng bahay at nabaksakan po silang lahat at ako lamang po ang natirang buhay. Hindi niyo ba napansin, laging may tinitirang buhay? Kahit silang lahat ay patay. Bakit? Sapagkat yung itinira, iyon ang magbabalita ng tunay na pangyayari at kaganapan. Tama po? Okay. Sana po sa mga pangyayari tayo lagi ang namamatay. Na gaano kabigat na pagsubok po ito, mga kapatid. Sunod-sunod. Yung nawalan ka ng kabuhayan, pati mahal mo sa buhay. Walang itinira. Mga kapatid, kayanin mo? Kaya natin? Lahat ng pag-aari mo na sa'yo. Lahat inubos. Maging 10 mong anak. Itinira yung asawa. Para uli magsimula ng panibagong pamilya, siguro, kaya po itinira. Pero, wala pong natira ni isa man. Gaano katinding pagsubok? Ito ngayon ang challenge. Nasubukan ba siya? Tingnan natin. Tumindig si Job.
Pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Tingnan niyo ito kon. Nagpuri sa Diyos. Hindi ho na-hate sa Diyos. Hindi nagtampo o naggalit sa Diyos. Nagpuri sa Diyos. Verse 21. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbigay. Siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Verse 22. Sa kabila ng pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job na hindi niya sinisi ang Diyos. Kapatid, huwag naman sana tayong subukin sa ganitong pagkakataon. What if? Marami po, wala pang pagsubok, nagtatampo na sa Diyos. Hindi pa ho siya nakakaranas ng ganitong mga challenges sa buhay, lumalayo na sa Diyos. Hindi na nagawang purihin ang Panginoon, inilalayo pa ang sarili. Wala pang pagsubok. What if? Kung dumating ang matinding pagsubok sa buhay mo, baka lalo kang magalit at magtampo na sa Diyos. Dahil bakit pinapayagan niyang mangyari ito sa iyo? At dahil hindi po siya nasubukan, mga kapatid, tingnan po ninyo ang iginanti ng atin pong Diyos. Tingnan po natin. Job 14, verse 10a, ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 16,000 kamelyo, 2,000 baka, at 1,000 inahing asno. Verse 13, nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae. 10 din yung ibinigay. 10. Sa buong lupain ay wala silang katulad sa ganda. Kaya pala pinatay yung una. Para mapalitan. Kaya ho, dun sa mga pangit, pinasasaya ko lang kayong maga. Pero hindi ho binanggit doon kung pangit yung mga nauna. Pero ang gusto kong makita niyo rito, kapag ang Diyos ang nagbigay doon sa bagay na nawala sa iyo, lalo na't siya ang dahilan, masigit po yung kanyang ipinapalit at ibinibigay. Amen? At ang sabi rito, mga kapatid, si Job ay nabuhay pa na 140 years. Nakabuhayan pa niya ang kanyang mga apo at ika-4 na saling lahi bago siya namatay. Now, bigyan natin ito ng comparison, ha? Para makita ninyo yung previous at saka po ito ngayon. Okay, tingnan natin. 7 ang anak niyang lalaki at 3 ang babae. Tama po? 10 din yung ibinigay eh. Tapos doon lang ang sabi, pawang magaganda. Wala silang katulad. Marami siyang alila at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Ang tupa niya ay 7,000. Ilan yung ibinigay? 14,000. 3,000 ang kanyang kamelyo. Ilan na ibinigay? 1,000 yung kanyang baka. Ilan yung ginawa? 500 yung asto. Ginawa ano? Nakita niyo po? Kung paano magbalik ang Diyos dahil hindi siya nasubukan. Ang akala kasi natin, yung umpisa lang, kapag kasi merong hindi magandang nagaganap at nangyayari sa ating pong mga buhay, provided na ginagawa natin ang kanyang kalooban, huwag niyo pong masyado pong intindihin. Kung sakali man na meron tayong mga pagsubok na pinagdadaanan, knowing na ito ay bahagi ng pagtetest sa atin ng ating Panginoon kung gaano tayo katapat.
sa atin pong pinaniniwalaan. Kasi minsan, as I have said kanina, napakaliit lang ng pagsubok, nakikita na sa atin pong mga karakter na attitude. Iba na ang ating nagiging reaksyon. Iba na ang ating ipinakikita. Napakasimple pa lang ng pinagdadaanan natin. Sabi nga rito, hindi pa umaagas ang dugo sa katawan mo, tulad ng naranasan ni Kristo. And yet si Kristo hindi bumigay. Bakit tayo ganun lang pagsubok? Napakadaling bumibitaw. At yan yung sinasabi rito sa atin ngayon. Meron tayong pwedeng paghugutan, meron tayong pwedeng bigyan ng komparison. Kung nangyari ito sa kanila, hindi naman po iba sa atin si Job. Tao rin si Job tulad natin. Kailangan lang po kasi tama yung mindsetting natin. Maliban lang doon sa pagsubok na dinadaanan mo, tayo ang nagsanhi nito. Pero kung sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon, at sa kabila nun, binaranas ka ng Diyos ng pagsubok na ito, at hindi lang basta pagsubok, kundi matinding pagsubok. Unbearable, kumbaga. Just hang on. Have faith in God. Be still. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Ipakita mo yung lubos mong pagtitiwala sa atin pong Diyos. At tingnan mo nyo kung anong pwedeng gawin ng ating Panginoon. Sapagkat the only way na makakilos ang Panginoon ay dun sa panahon na tayo po ay may mabigat na pagsubok at hindi na natin alam kung ano ang pwede pa nating gawin. Natatandaan nyo yung 1 Corinthians 10:13? Wala pang pagsubok ang dumating sa bawat isa sa atin na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi kanya pahintulutan na subukin ng higit sa iyong makakaya. At kung sakali na dumating sa iyong pagsubok, bibigyan kanya ng lakas upang mapagtagumpayan mo. Sino nagbigay ng lakas? Ang Diyos. Bakit ka binigyan ng lakas ng Diyos? Sapagkat gusto ng Panginoon na maging victorious ka sa bawat trials and testing of life na dumadaan sa buhay mo. Amen? Ulit-ulitin ko ito. Hindi pwedeng ideklara na winner ka kung wala kang laban na pinagdaanan. Hindi masasabing nagtagumpay ka kung walang pagsubok kang hinarap sa buhay. Kailangan. Bahagi ito ng buhay. Pero yun ang siguraduhin natin. Nangyayari yun sa iyo dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos at hindi dahil sa pagsuway mo sa kalooban ng Panginoon. Both. Lagi po itong meron. At ang napakaganda rito, tingnan nyo, yung sumunod ka sa kalooban ng Diyos, may pagsubok doon. Yung sumuway ka sa kalooban ng Diyos, meron din pagsubok doon. Dalawa, susubukin ka. Kaya lang napakabigat doon sa hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Why? Mas matinding pumalo ang Diyos. Kapag pinuring kang anak ng Panginoon at patuloy kang deliberately sinusuway mo ang kanyang kalooban, hahampasin ka ng Diyos. The moment na hinampas ka ng Diyos, siguraduhin mo makakabangon ka para muling magsabing, Lord, I'm sorry. I-restore mong muli. Nakita mo si David? Restore to me the joy of my salvation. Dahil nawala yun kay David nung magkasala siya nang pakialaman niya si Bathsheba. Anong consequence nun? Namatay ang kanyang anak kay Bathsheba. Ano pa? Nagpatayan ang kanyang mga anak. Ginahasa yung kanyang isang anak. Ng kanyang anak. Anak niya sa iba, ginahasa ang anak niya sa iba. At nalaman ng kapatid na babae na ginahasa ng kapatid niya yung kapatid niya. Pinatay niya yung kapatid niya. At yung anak ni David na si Absalom, nagrebelte sa ama. Lahat ng mga babae ni David, ginamit niya sa rooftop para hiyain ang kanyang ama. That is the consequence. Akala natin, ganun lang ang Diyos. No. Hindi ho nagbibiro ang Panginoon, mga kapatid. Kaya nga dapat doon kinatatakutan ng Diyos. Matakot tayo sa Diyos. Dahil iba ang Diyos kapag kaho pumalo. At sana pagpalo niya makarecover tayo. Dahil kapag hindi tayo nakarecover, that's it. Iyon ang napakahirap pag hindi na po tayo nakatayo. Amen po? Now,
yung pangalawang karakter. Si Belshazzar, si Meshach at si Shadrach. Daniel. Ang pangalan nila ay pinalitan sa pangalang Kaldeo. Si Daniel ay Belshazzar, Shadrach si Ananias, Meshach si Misael, at Abednego si Azarias. Ano yung kanilang pagsubok? Tingnan natin kung paano sila sinubok. Si Haring Nabucodonosor ay nagpagawa ng rebultong gintong 70 talampakan ng taas at 9 naman ang lapad. Nang mayari, ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura, Babylonia. Pagkatapos, ipinatawag niya ang mga gobernador, katulong na gobernador, komisyonado, ingat yaman, hukom, at iba pang pinunong bayan para sa pagtatalaga sa nasabing rebulto. Verse 3. Nung nasa harap na sila ng rebulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, inuutos sa lahat ng tao mula sa alinmang bansa at wika na magpatira pa at sumamba sa rebultong ito sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, plauta, kudyapi, alpa, at iba pang instrumento ng musika. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay iahagi saan? Sa naglalagablab na pugon. So merong utos, mga kapatid. Amen. At ang sabi, ang sino mang hindi sumunod sa utos na ito, ano po yung punishment? Ito po ay isang matinding pagsubok. Amen. Tulad po ng tatlo. May challenges. Or seka na marinig nyo ang ganito, sumamba kayo, magpatira pa kayo. O ngayon, dun po sa verse 7, tingnan natin. Nang tumunog na nga ang mga instrumento, lahat ng nakarinig dito ay nagpatira pa at sumamba sa rebultong ginto na ginawa ni Haring Nabucodonosor. Sinamantala ito ng ilang Kaldeo upang paratangan ng mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nabucodonosor, mabuhay ang mahal na hari. Verse 10, inutos po ninyo na magpatira pa at sumamba sa inyong rebultong ginto ang sino mang makarinig ng tugtog ng mga instrumento. At sino mang hindi sumunod ay ihahagi sa naglalagablog na pugon. Ano sumbong nila? Hindi po sumunod sa utos niyo si Shadrach, Meshach at Abednego. Ang inilagay ninyong mga tagapamahala sa Babylonia, hindi po sila nagpatira pa at sumamba sa ipinagawa ninyong rebulto. Verse 13. Nagalit si Haring Nabucodonosor nang marinig ito at ipinatawag niya si Shadrach, Meshach at Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego, totoo bang hindi kayo sumamba sa rebulto ang pinagawa ko? Tanong ng hari. Verse 15. Inutos ko sa inyong sumamba kayo sa pinagawa ko rebulto. Sa sandaling marinig nyo ang tunog ng mga instrumento, kung hindi, iapahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na magliligtas sa inyo. Tanong, yun po yung pagsubok. Mabigat. Iuhulog ka sa pugon. Patay ka na doon. O, tingnan natin kung nasubukan sila. Daniel 3:16. Sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na hari, wala po kaming tutol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto nyo. Tingnan nyo po ang Diyos na aming pinaglilingkuran at sa inyong kapangyarihan. At ito po yung maganda, meron pa subali. At kung hindi niya ito gawin, hindi na. Mapakatindi nitong hamon. Sabi niya, wala ko kami tutol. Gawin ninyo kung yun po yung nararapat. At sisiguraduhin ko po sa inyo, ililigtas kami ng Diyos namin na pinaglilingkuran. At kung sakaling hindi kami iligtas, hindi pa rin kami. Tindi ng kanilang faith, no? Tingnan natin po yung verse 19. Basa. Sa tindi ng galit, kina Shadrach, ano sabi ron? Kaya inutos niyang
painitin ng makapitong ibayo ang pugon. Inutos din niya na pinakamalakas niyang tauhan, nagapusin sina Shadrach, Meshach at ihahagi sa apoy. Verse 21, ginapos nga sila ng di inalis ang pantalon, baro, gora at alinman sa kanilang kasuutan at inihagi sa pugon. Dahil sa pagsunod sa utos ng hari at sa tindi ng init ng pugon, namatay ang may dala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Yung maghuhulog doon sa tatlo sa pugon, sila unang namatay. Samantala yung tatlo ay tuloy-tuloy na bumagsak saan? Mga kapatid, doon sa hindi nakakaalam, nahulog ni tatlo. Ano nangyari? Nasunog. Tingnan natin, dahil hindi po sila nasubukan, tingnan nyo ang iginanti ng Diyos sa kanila. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanghang tinanong niya sa kanyang mga tagapayo, hindi pa tatlo lamang ang iniagi sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi? At yung isa, ang tingin ko'y Diyos. Nakita niyo po? Sa loob ng pugon, yung tatlong naghulog, namatay. Yung naghulog, namatay. Yung tatlong inihulog, naglalakad doon sa loob ng pugon, may kasama pang isa. Tatlo lang yung hinulog, may kasamang isa. Sino ang pananaw ng punghari? Sabi, isang Diyos. Ano nakita nyo ron? Alam niyo yung sinabi ng Panginoon sa awit, dumaan ka man sa apoy, tumawid ka man sa ilog, dahil kasama natin ang, kita nyo kapatid, kapag kasama mo ang Diyos, anuman ang pagtatangka na gustong gawin ng kaaway sa iyo, basta manindigan ka lang sa pananampalataya na ibinigay ng Panginoon, dahil alam mo na siya ang Diyos na makapangyarihan at makapagliligtas sa iyo, wala tayong dapat ikatakot. Amen? At tingnan niyo po doon sa verse 26 para matapos na po tayo. Si Haring Nabucodonosor ay lumapit sa bunganga ng hurno. Sinabi niya, halika kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasan Diyos. God Most High. Lumapit ang tatlo. Paglabas nila sa pugon, ang mga gobernador, katulong na gobernador at ang mga tagapayo ay lumapit sa kanila. Tiningnan silang mabuti, ngunit wala man lang makitang bakas na likha ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog kahit bagyan ng kanilang buhok. Hindi na ano ang kanilang kasuutan at hindi sila nag-amoy usok. At dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas sa mga lingkod niyang ito. Naganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila ihagi sa apoy kaysa. Kaya inilagda ko ang isang utos, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay kakatayin. Hindi lamang ito, wawasakin pa ang kanilang tirahan pagkat walang Diyos-Diyosan na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Amen! Ano yung reward? Ay, asan na yung reward? Wala ba dyan? Hindi pa ako lumipat? 29. Ayan 29. Ayan yung reward. Verse 30. Ang tatlong ito ay itinaas po niya ng nakita niyo po? May promotion pang nangyari. Dahil hindi po sila nakipag-compromise. Hindi ho nila nilay down yung kanilang card. Dahil lamang po ang nakataya dito ay ang kanilang buhay.
Mga kapatid, kapag buhay na pinag-uusapan, marami ang bibigay. Sapagkat para sa kanila, mas importante ang buhay kaysa karangalan, kaysa paninindigan. Hindi mo alam kapag wala ka ng karangal at paninindigan, parang wala ka na ring buhay. Iyon ang pinakamahalaga sa tao. Huwag naman sana ngang mangyari sa atin yung pagsubok na ginawa dito sa mga binabanggit ko. Baka ho talaga bumigay din tayo. Pero huwag naman po sana. Sapagkat alam kong hindi ho natin kakayanin. So yung pong last character natin, walang iba kundi si Daniel. Si Daniel sa kulungan ng leon. Si Haring Dario ay humirang ng 120 gobernador at itinalaga niya sa buong kaharian. Pinili naman niya si Daniel at 2 pang katao upang mamahala sa mga gobernador at mga laga sa mga kapakanan ng hari. Verse 4. Kaya ang 2 kasama niyang tagapamahala at mga gobernador ay humanap na maibibintang. Ito na yung pagsubok nila kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makita pagkat laging tapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Tulad po ninyo, ni Job, tulad ng 3, na hindi sila sumamba sa Diyos-Diyosan sapagkat iyon ay kasuklam-suklam at kalapastanganan sa Diyos. Sumunod sila sa kalooban ng Diyos. At yun, ang naging kapalit, hinulog sila sa pugon. Dito rin po mga kapatid, eto hinahanapan ng butas si Daniel. Para lang po, hindi po parangalan nung hari. Verse 5, kaya't sinabi nila, wala tayong may bibintang sa kanya, maliban sa kanyang relihiyon. Verse 6, nagkaisa silang humarap sa hari. Sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, ng mga gobernador, katulong na gobernador at mga tagapayo ay nagkaisa ng palagay. Mabuti po'y ipag-utos niyo sa loob ng 30 araw ay walang sasamba. Ano naman? O mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis na naman saan? Sa kulungan naman ng leon. O eto tanong, nasubukan ba siya? O tingnan natin. Nang malaman ni Daniel na ang gayong kautusan ay nalagdaan na ng hari, siya'y umuwi. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan at sa tapat ng bintanang nakaharap sa Jerusalem. Sa Jerusalem ay at nanalangin sa Diyos 3 beses maghapon gaya ng kanyang. Ang masakit, tingnan niyo po ito. Dahil talagang gusto po siyang nasilo. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Nang makita siyang nananalangin, dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, hindi po ba naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sino mang Diyos o tao liban sa inyo? At iahagi sa kulungan ng mga leon ang sino mang lumabag dito? Sumagot ang hari. Ayon sa kautusan ng Media at Persia, hindi mababago ang kautusang nilagdaan. And then 16, dahil dito inutos ni Haring Dario na ihagi si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya, magaling din po yung hari, tingnan ninyo, bagamat hindi na po niya mababawi yung kanyang sinabi, dahil isa itong kautusan. Pero dahil nga po meron siyang pagtingin kay Daniel, tingnan niyo huli niyang binitawan, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan. Alam nung hari, ang hari mismo nagsalita, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng katapatan. At alam nyo mga kapatid, kung ako yung hari, nakita ko sa karakter ni Daniel kung paano niya paglingkuran ng kanyang Diyos. Sa akin ngayon siya naglilingkod bilang isang hari, titiyakin ko, hindi magbabago yon. Yung tapat siya sa Diyos, magiging tapat din siya saan? Sa kanyang haring pinaglilingkuran. Amen? At doon sa verse 20, tingnan nyo nangyari. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag. Daniel, yung hari tapat na alipin ng Diyos na buhay.
Iniligtas ka ba niya sa mga leon? O, tanong nung hari kay Daniel. Sumagot si Daniel, mabuhay ang kanyang kamahalan. Hindi po ako na pagkat ang bibig ng mga leon ay pinatiko ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong magagawang masama laban. Alam niyo mga kapatid, kapag talaga alam mo kung sino ka, alam mo sarili mo, at wala kang nagagawa na kahit na sa sarili mo at sa Diyos, kahit pala kamatayan ang hamon dito, tatayuan mo At meron ka naman pong meron ka namang garantiya na sinabi rito, hindi ka niya pababayaan. Tingnan po ninyo, sa marami yung pagkakataon, kanina hinulog sa pugon, pero meron silang nakasama habang nasa loob sila ng pugon. Dito inihulog sa leon. May nagsara ng bibig ng leon. Sino gumagawa nun? Bakit? Sapagkat yung pong mga nalagay sa panganib ay mga lingkod ng Diyos at nagtatapat sa Diyos at hindi po nakipagkompromiso sa anumang pong bagay dahil nakataya ang kanilang mga buhay. Napakasarap mga kapatid. Kaya dito nga, alam nyo, ang tagal ko nang ginawa ng mensaheng ito, hindi ko maibaba. Dahil sabi ko nga, napakahaba ng babasahin. Pero alam nyo, sabi ko, ito yung nagpalakas sa akin Yung nagcha-challenge sa'yo na kahit na anong mangyari, may isang Diyos na magbabackup sa'yo, provided na yung ginagawa mo ay ang kalooban ng Diyos. Amen? At tingnan niyo po yung verse 23. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon, wala silang nakitang bahagyang galos sa katawan ni Daniel. Verse 24. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkakahagis kay Daniel sa kulungan ng leon ay ipinahagis doon ng hari, pati ang kanilang, tingnan nyo kapatid, nasama pati ang kanyang pamilya, ang pamilya ng mga taong nagding sanhi o naghanap ng butas o pagkakamali kay Daniel. Yung kanilang pamilya walang kinalaman sa kanilang mga ginawa, pero kasama po sila sa inuhulog. Verse 24, di ba? Ang lahat ng may kinalaman, hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan ay nilapa na po sila ng leon. Verse 25, pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan. Anang sulat sa lahat ng kinaukulan. Inuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at maghahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ng kanyang kapangyarihan. Verse 27, siya ay nagliligtas, gumagawa siya ng mga kababalagan sa langit at sa lupa. Mga kapatid, ano ay ginanti ng Diyos dahil hindi po siya nasubukan? One, hindi siya kinain ng leon dahil nagpadala ng Diyos ang anghel na siyang nagtikom ng bibig ng leon. Ano po ang ginanti ng Diyos? Ito po, mga kapatid. Si Daniel ay nanagana sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. Here is my conclusion. Church, hanggang hindi tayo nasusubukan, hindi mo malalaman kung hanggang saan ang ating katapatan. Again, ang masakit nga nito, marami po sa Kristiyano, wala pang pagsubok, nasusubukan na. Sa maliit lang na bagay, bumibigay na tayo. Paano kaya kung buhay na natin ang nakataya? Lalong hindi natin ito kakayanin. Tanong, anong napatunayan natin sa ating pananampalataya? Wala. Kaya wala tayong patotoo. Wala tayong karanasan.
Dahil nga po, wala naman tayong pagsubok na atin pong napagtagumpayan. Saan ka sinubok at hindi ka nasubukan? Dito po mga kapatid, tiyak na susubukan ang lahat. Sino lang sa atin ang naging tapat dito? Iilan lang. Isang pagsubok ito sa katapatan natin sa Diyos, pero sino ang hindi nasusubukan sa marami pong bagay? Huwag po tayong mag-isip na naibigay na natin ang buhay natin sa Diyos kung hindi natin kayang ibigay yung parte ng buhay po natin. Mag-isip po tayo. Okay? Hindi po lahat ng nasa atin ay atin, kundi ang lahat ng iyon ay galing po at kaloob ng Diyos. At kung hindi natin kayang ipagtiwala sa Panginoon yung buhay natin, ano po ang pwede nating pagtiwala higit kaysa rito? So muli mga kapatid, may pagsubok. Hindi sinabing wala. Pero sana, nawa, my prayer, tulad po ng mga binanggit ko, hindi po nawa tayo masubukan. Amen? Tayo po manalangin sa Diyos, taas po natin minsan pa ang ating mga kamay. Sa inyo pong kinatatayuan, alam ko po, meron din po tayong pinagdadaanan kahit nasa paano pong pag-iwas natin. May mga pagsubok po tayo. Hindi man nagsasalita ang iba sa inyo, pero alam ko, meron po tayong kanya-kanyang dalahin sa buhay. Mga kapatid, meron tayong paghuhugutan. Meron tayong pwedeng sundan na halimbawa na sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, nanatili silang tapat sa ating pong Diyos. Hindi nagbago ang kanilang pananampalataya. Hindi sila nagtampo sa Diyos. Hindi sila nagalit sa Diyos. Hindi sila nagrebelde sa Diyos. Bagkus lalo pa silang naglingkod at lumapit at nagtapat sa Diyos. Ano man yung pagsubok mo ngayong kapatid, napakaliit lang yan. Kayang-kaya ng Panginoon na tulungan ka sa ganyang pong buhay. Pakita mo lang muna sa Panginoon ang iyong katapatan. Na kaya mong sumunod sa kalooban ng Diyos sa kabila na mayroon kang bigat na pinagdadaanan. Walang ibang makakatulong sa iyo maliban sa atin pong Diyos. Walang pwedeng makaunawa sa iyo maliban po sa Diyos. Walang pwedeng umintindi sa bawat isa sa atin at may kakayahang gawin yung hindi po natin kayang gawin maliban po sa Diyos. At yan yung Diyos na pinaglilingkuran mo ngayon. Yan yung Diyos na tinatawagan mo ngayon. Yan yung Diyos na kausap mo ngayon. At kung meron kang nasa sa loob, bigkasin mo ito. Sambitin mo ito sa iyong puso, sa iyong isip, at ipaabot mo sa Panginoon, Lord, nahihirapan po ako. Nabibigatan na po ako. Tulungan niyo ako sa pagsubok na ito, sa problemang ito, sa kabigatang ito. Thank you, Jesus. Pagpakan po natin ng Diyos. God bless you mga kapatid. Magpalakas po tayo sa ating pananampalataya at huwag matitinig. May isang Diyos na tutulong sa atin. God bless you mga kapatid. Magpalain po kayo ng Panginoon.